Nakikita mo na po ba? No, no. Okay, so pakilala po muna ako. Ako nga po si Coach Donna. Talagang nilagay pa ni Coach Chris yung picture ko dun sa kanyang background na ano naman, nahihiya po tuloy ako. Anyway, so dahil Module 7 tayo, ang ano po ay product. Ano po, product knowledge. Ano po, i-clear ko lang po, ang Live Good ay meron pong product. Okay po? Pero hiniwalay ni Live Good ang compensation plan sa product. Hindi po tayo product-based. So nakahiwalay ang product. Ano po? Dahil sa mga MLM, previous MLMs o networkings, kasama po ang product sa pagpapamember. Meaning, kaya malaki yung ilalabas mong puhunan because of the prices na parang sapilitan ibinenta sa'yo yung product type para ka maging member. Dito kay Livegood, hindi. Gusto mo bumili o hindi ng product, okay lang. So, kapag gusto mong maging member, ang ilalabas mo lang from 600 to 3,000. Ano po? So, dahil nga meron tayong product, ito yung i-discuss ko sa inyo. Pero of course, magpapakilala muna ako. Ito po ang background ko, ay na for 4 years, ako po ay head accountant dahil accounting graduate po. Naging head accountant po ako for 4 years. ISO auditor for 6 years. At nag-manage po ako ng sariling food-related business for 7 years. So kung titingnan nyo po, ito munang ISO auditor, ano po, yung pong nasa picture at talagang kasama ko na buhay ako sa kultura ng mga Japanese dahil diyan po ako nakapasok sa manufacturing, electronic related. Ang ibig sabihin po ng ISO is International Organization for Standardization, na kung saan ako po ay isang auditor, ino-audit ko ang kaliit-liitan hanggang kalaki-lakihang procedure hanggang mabuo ang isang produkto. Dahil hindi po pwedeng dumating ang product namin sa aming mga customers nang mayroong defect. Kahit ma-scratch lang yan, hindi po pwede dahil ayaw namin ng customer's claim. Okay po. So talagang mahigpit po ako at isa po ako sa talagang uh, kinaayawan ng mga kasamahan o mga kasamahan sa pa dahil sa higpit po nga rin pong mag-audit. So dahil yan po, 6 years at ito yung 7 years kasama ko na po si Coach Chris sa pagnenegosyo. Wherein ngayon po, as of the moment, ako po ay full-time housewife na po. Siyempre, proud po ako dyan dahil priority ko na po ngayon ng family. But of course, yung iba kasi nilalang lang ang isang mom, housewife, ano po, no, hindi po dahil sobrang nakita ko po gaano kahirap i-manage wherein isinasabay ko nga po itong pagnenegosyo kaya binansagan ko na yung sarili ko aka mompreneur ano po dahil thank you sa Live Good po pwedeng gawin ang business ng online. Okay? So hindi na po hindi ka na aalis ng bahay kahit kasama mo maghapon, magagawa mo lahat yung job mo for being a mom pero at the same time nakakapag-create ka ng income sa sarili mo on your own, which is ang ibang housewife ay wala nun. Ano po, kaya nandiliit sila sa sarili nila because of that salary related matter, ano po. So, yun na kinagusto kong isa kay Live Good, yung pagiging gagawin mo siya online kahit nasa bahay ka lang using your phone and Wi-Fi and or data. So, proceed po tayo. Wait lang po. Ayun yung ma-enter. Okay. Okay, so tapos na po tayo. Nakapagpakilala na ako. Siyempre, kung makikita nyo, hindi ko linya itong ituturo ko. This is about products ano po na related sa health. Pero dahil gusto ko to, negosyo ko to, kailangan kong aralin. Ano po, at kailangan kong magbigay ng effort ano ba ang products ni Livegood para kapag meron tayong nakilalang tao at nagtatanong about products, taas noo tayong ma-explain at po pwede tayong makapag-offer ng mga products na makakatulong sa
sa mga kakilala na sa family natin, sa mga kaibigan natin. Okay? So this is ito yung itsura kapag inopen nyo po ang home o website ni Livegood bago kayo mag-login. So talagang bubungad sa inyo yung products ni Livegood na nasa baba agad-agad kung ano yung simpleng mission ni Livegood. At isa din po ito sa mga nagustuhan namin ni Coach Chris. Okay? So anong sabi sa mission o sa simpleng mission? Our mission is simple, to help people get healthy and stay healthy. Ano po, without having to spend a fortune to do it. Meaning, ano po, ang dami po kasing nagkalat na food supplement ano po sa market. Actually, nasa Shopee na nga po yan, nasa Lazada na eh. Ang tataas ng markup price nila, pero ito, si Livegood, dahil nga nakahiwalay si product doon sa compensation plan, yung 10 times markup na wala na po. No po, actually wholesale na po, wholesale prices ang ibinigay na sa atin nila Ben Glinsky at ni Noder. So tingnan po muna natin kung ano yung leaders na nakapaloob dito kay Livegood. So si Ryan Goodkin, okay, I will check my notes para mas magiging clear po tayo. So si Ryan Goodkin, siya po yung Director of Product Development. Ang educational attainment po niya ay Doctorate in Pharmacy na tinapos po niya sa Beach Atlantic University. Doctorate po sa pharmacy. Next one is Degree in Science and Nutrition in Florida State University, meaning isa siyang health practitioner and a pharmacist, okay? O ang nagustuhan ko dito kay Ryan Goodkin. So ito yung degree niya na nakuha. But personally, ito po yung hindi siya nagki-create ng product para o i-sell para i-promote. No. Because dahil namulat siya sa dami ng supplements o sa dami din ng synthetic medicines sa isang drug, sabihin na natin facility or ayun na, sabihin ng pharmaceutical industry, maraming ingredients na po pwede namang tanggalin, ipalitan ng raw para mas maging okay yung efficiency ng product. Ano po? At dahil doon, alam niya rin kung ano yung mga ingredients na yun na po pwede niyang ipatake personally sa kanyang family. Yan po yung sinabi niya, I don't create product to sell. I create products to use and for my family to use. Ano po? So doon pa lang magkakaroon ka na ng tiwala dahil mismong family niya, mga anak niya, asawa niya, ang gagamit. Okay? Hindi yung ibang tao. Sila. So ikaw ba bilang ama, bilang nanay, may ipapakain ka ba sa anak mo? Meron ka bang ipapainom sa anak mo na alam mo makakasira sa health? No. Family matters, ano po? Pamilya na ang pinag-uusapan. Okay po. So ito naman si Lisa Goodkin, ang kanyang asawa. Director naman siya ng Product Education, Teacher and Health and Wellness. Okay? Lalo talaga namang maganda ang sabi nga dito sa mag-asawang to, the dynamic duo, perfect combination. Ano po? Yung isa ay nag-doctorate ng pharmacy, naging health practitioner, pharmacist. Ito namang asawa is teacher naman ng health and wellness. Ano po? Meaning, sabi nga walk the talk, kung ano yung tiniteach niya, iyon yung ginagawa niya, ipinapakita how she cooks, kung ano yung mga ingredients na inilalagay niya sa mga niluluto niya. Actually, napaka-active nila sa social. Pwede niyo po silang i-follow para makita niyo po lahat ng videos nila. So, syempre, makikita niyo po paanong ipinapaliwanag ang mga ingredients ng Livegood dahil sila nga po ang nag-formulate. Okay, so yun po ang behind. Ayan, nung nakita ko rin po ang video ni Ryan Goodkin, ito yung mga sinabi niya, no? Paano ba nag-i-stay healthy ang kanilang pamilya? Nagbigay siya ng mga tips, ano po?
Sabi nga, we lead by example and teach our kids how to be healthy. We give them a multivitamin, D3 drops, and probiotics. Sa kanyang dalawang anak, ano po, meron siyang dalawang babaeng anak, 7 years old and 9 years old. And papaano pa? Supplement your kids with what they need. Kaya nga meron siyang na-formulate, alam niyo yung mga gummy bears, gummies, gummy candies, yes, na may mga vitamins for the kids po yon. And we teach our kids the importance of self-reflection and quiet time. Tsaka yung mga parenthood, papaano. So, syempre, habang sa pagpapalaki ng anak, kailangan nila yun. So, meaning napaka ano po nila sa kanilang mga anak. Dahil lumaki din sila sa isang healthy family. Ganon din ang gusto nilang mangyari sa kanilang mga anak. Okay po? O, dahil nga nandito tayo sa product knowledge, paliwanag ko po kung ano yung tinatawag na free radicals. Bakit sinabing free? Alam ko, yung mga tao dito mahilig sa free. Isa na ako doon pag pupunta sa mall. Gusto ko yung mga free. Pero iba po itong sinasabing free radicals. Alam niyo po, isinilang pa lang tayo dito sa mundong to. Nakaantabay na sa atin ang mga no good na po pwedeng magbigay sa atin, mga chemicals na po pwedeng magbigay sa atin ng mga sakit. Like what? Example, UV light. Hindi na po maganda ang ibinibigay ng ano po, ng init ng araw sa ngayon. Ano po, hindi tulad dati na napakaganda ng ozone layer natin. Ngayon, napakanipis na po dahil sa napakaraming pollution na nakukuha ng ozone, ng atmosphere at ng ozone layer. Masyado na pong manipis. Kaya yung UV, yung init, yung sunlight, direct na po halos na umano sa skin natin. Kaya po pwedeng magkaroon ng skin cancer. And next, yan, radiation. So, yung buntis, ano po, for example, dinadala niya palang baby sa sinapupunan niya, pero andahawak na siya ng cellphone, lagi siyang nasa radiation, lagi siyang nakalapit sa mga machines na may matataas ang radiation sa mga laboratories. Hindi pa pinapanganak, na-expose na siya sa radiation yung baby, no, kawawa naman. And then, nung isinilang na yung baby hanggang nag 2 years old, 3 years old, 7 years old, palagi namang pinapagamit ng cellphone, which is no good dahil nga sa radiation. Ayan, smoking. Lalong-lalo na yung mga third party nakakalanghap ng smoke, napaka-dangerous po niyan, ano po. Kaya layo-layo din po tayo sa mga nagsisigaret. Pero syempre, sa mismong nagsisigaret, kung maaari, ay hanggat maaari, nakalayo sila at kung pwede, ihinto na rin. And of course, yung mga smoke po na inilalabas yung mga waste from the factories, nalalanghap natin yan. At hindi naman po pwedeng hindi tayo hihinga. Ano po, malalanghap din po natin talaga yan. Yan yung mga free. Talagang free na papasok sa ating katawan. Yan. So ito yung maliit na, yung bilog po na yan, yan po yung cell. Yung good cell po sa katawan natin, napapaligiran ng magagandang cellular membrane, ano po. Pero pag si free radicals na ang pumasok doon sa cell na yun, na nakaharangan dapat ng mga antioxidant, sinisira niya. No po, ultraviolet rays, atmospheric pollution, andyan ang stress. No po, free radicals din po yung stress, kaya iwas-iwasan nyo po ang pag-iisip, ang mga problema, wag po kayong masyadong nakagpapa-stress dahil isa din po yan sa nagbibigay ng sakit sa tao. And of course, the poor diet. Kumakain tayo ng mga pagkain na akala natin ay pagkain, pero hindi pala. Poison pala yun. Mga hamburger, french fries, soft drinks, mga maraming sugars, akala natin pagkain pero hindi. They are poison. So, yan po yung mga dapat nating iwasan para hindi masira yung magandang cell, yung good cell sa katawan natin. Pero, hindi nga natin maiwasan dahil nga sa free radicals. Ano po? So, ano yung po pwede nating gawin? Yan. Ano yung po pwede nating gawin? Meron po tayong mga paraan para mabigyan din ng
ang tawag dyan ng ah what, para maging maganda ang kinalalagyan ng ating food cells. Ano po? So ayan, nandito tayo kay Live Good. Andito yung ating mga products na ginawa po nila Dr. Ryan Goodkin. Andiyan ang wellness pack. So ilan po sa mga products na yun i-discuss ko para magkaroon po tayo ng knowledge. Ano po, hindi po yung basta push tayo ng push lang kung ano-anong products ng Live Good, pero dapat alam din natin kung para saan yun. Okay po? So, ito po yung mga health credentials. Ano po, para alam po natin na kung saan certified o kung saan approved, ano-ano pa yung mga good thing about sa products ni Live Food. Ayan, meron tayong cruelty-free. Wow, lahat po ng mga nakikita nyong free, meaning dairy-free, yan. Kasi may mga tao po ngayon na marami ng allergy. Na-allergy sila sa peanuts, dahil ano sila sa diet, nagmamanage sila ng way nila, ng kanilang balance sa katawan, diet management. Kailangan nilang i-check din yung carbs, yung dairies, ayan, yung sugars, kung may mga preservatives. Diba yan, marami na po kasing ano ngayon, health conscious. Kaya tinatanong ba yan kung meron ba yan, ano. So, dapat alam din natin yan. So, yung health credentials, okay. So, iyan yung tawag dyan na comprehensive set of health credentials ni Live Good. So, it accommodates a wide variety of dietary restrictions of and preferences, making it a universal choice for anyone looking to manage their way in the healthiest way possible. Meaning, napaka-wide ng market natin o ng variety dahil nga iba't iba na ang tao, merong conscious, merong hindi. Pero po pwedeng i-alok sa lahat. So kung meron kang may taong may allergy may kilala kang tao may allergy sa peanuts, po pwede. Dahil this is a peanut free. Kung kung meron taong gustong makita na GMP certified ito, no po, good manufacturing practices, maiipakita po natin ito. Ito yung BSE free, TSE free, yan po may mga rare disease po iyan. Kaya yung mga spongy type, nung tawag dyan sa BSE, TSE, pag sinabing BSE, bovine spongiform encephalopathy. And yung TSE, yung transmissible spongiform encephalopathies. Yan po yung mga rare diseases. Ibig sabihin, free po yun. Okay? Sa third-party lab tested, okay? So ito po yung mga sample ng certificate of analysis. Bawat product po ni Live Good, makikita po natin sa website. Pag kinlik po natin dun sa baba yung mga certification, ipapakita po yung bawat product. Kasi po bawat product dadaan sa isang machine na chine-check yung ingredients ng bawat ginamit na ingredients doon sa product. Okay? So, tinitingnan din po kung may impurities yan. Kapag sinabing impurities, yan po yung mga banned substances tulad ng lead, mercury, cadmium. Tinitingnan mo kung sa amin po kasi yan sa Mitsumi, kapag gumagawa po ng isang product, talagang dinudurog po ang isang product para mahimay-himay kung ano bang substances ang meron dito. Baka merong isang, ano po, tulad ng mga paraben, sa mga lotion, kailangan wala yun. Pagdating dito sa mga drugs, sa mga supplements na ititake ng mga tao, dapat walang arsenic, walang cadmium, walang lead, walang mercury. Kailangan pumasa lahat yun. At sa iba pa. Okay? So, kaya alam ko po yung mga, so sa akin bilang auditor, aware po ako sa mga ganyang certificate of analysis. At dapat po sa third party ginawa yan. Meaning, yung kumpanya ko, hindi related, yung kumpanyang magsi-certify doon sa product ay hindi related doon sa
sa mismong factory na gumawa ng product. That is a third party laboratory, ano po yun po yung tawag. So, i-discuss ko ng konti si GMP certified dahil po kung tutuusin napakahalaga po at napakagaling po ni Livegood na nakuha po ang certification ni GMP dahil para kang lulusot sa butas ng karayom para makuha mo itong certification. So, ano ba yung chine-check ni GMP sa USA? Ito yung 5 Ps na dapat yung people, yung mga empleyado nila ay well-trained and qualified. Dapat yung products nila ay safe to use, at syempre yung efficiency, okay. Yung mga procedures na ginamit doon mismo sa factory ay dapat standard, maganda, mga nakapusig ng equipments and machines na ginamit ay well calibrated. At yung mga processes nila pasa sa mga standards, reliable and reproducible. At yung premises, yung facility mismo, andyan yung kailangan good condition. Hindi lang basta good condition, talagang hihimay-himayin yan. Kumbaga sa isang kantin, dapat papasa ka sa sanitary. Di ba po, yung mga permit na kailangan maipaskil. So sa negosyo, kailangan merong mga ganyang certification. Pasado ka sa kanilang standard. Napakaganda. At yung mga nilagay kong bilog dito sa baba, yan, yung makikita nyo pong logo, yan po yung yan vegan, non-GMO, gluten-free. Makikita nyo po yan sa mga produkto ni Livegood, which is napakaganda. Napakagandang sabihin sa mga taong merong mga awareness tungkol dyan. Pag sinabing non-GMO, hindi po yan dumaan sa mga ano po, ito po yung mga products na free from genetic modification, providing a natural approach to waste management. At po, meron tayong cruelty-free. Ibig sabihin, walang nasaktan na mga hayop para i-check o pag-aralan itong produkto na to. Develop without animal testing, yan. Aligning with ethical practices that appeal to conscious consumers. Opo, meron kasing talaga mga conscious consumers na kapag may nasaktan na hayop sa pagbubuo ng product na to, ayaw na nila po dun. Yan, soy-free, USDA certified, yan. Napakaganda po niyan. Gelatin-free, no artificial colors, dairy-free, at marami pang iba. Sugar-free. Maganda po sa mga vegan and vegetarian. Yan, vegan. Okay po yan. Okay po. So, ayan, umpisahan ko po dito kay multivitamin for women. Okay po. Meron tayong for women. Siyempre, meron din tayong for men. Pero, unahin ko po muna si women. Alam niyo po tayo mga babae, lalong-lalo na pagkakaedad, lalong-lalo na rin pag dumanas ka ng talagang maraming ano sa katawan, no po? Mga opera. Marami ka nang nararanasan, lalo na pag na-injectionan ka ng anong tawag dito? Yung sa likod, hindi ko maisip. Yung pag nanganganak, masyado ng maraming sakit na iniinda. So, kailangan po natin itong multivitamins dahil nakakatulong po ito sa, pagbuboost ng energy and metabolism, boost brain performance, digestion and gut healthy, bone strength and density. Meaning, alam niyo po pag tumatanda ang babae, mas sila po yung unang bumababa, parang nakukuba o mas lalong pumapandak dahil nga yung bones ay lumiliit ng lumiliit. Po, pag tumatanda ang isang babae, lumiliit po dahil nga sa bone density. So kailangan natin ng vitamins na to para sa bones natin. Okay, related din po ito sa pagpo-promote ng red blood cells production. Yan, itatalakayin ko po ang circulation nito mamaya, mas lilinawan ko pa po pagdating sa mga cardiovascular. Promotes overall skeletal strength, yan. Ayan, ito yung gustong-gusto ko. Promotes mental clarity and focus. Dahil kapag
na CS ka, ano po, kapag may mga operation na naganap na sa katawan mo, ah, prone ka na po sa pagiging makakalimutin. Ano po, ah, dahil dun nga sa in-inject sa'yo, major anesthesia yon yung tawag doon. Pag dumaan ka po sa major anesthesia, yung napakasakit po na injection na yun na pagdaanan ko rin. Dahil nga CS po ako kay Kambal. Madalas ko pong talagang nagkakaroon ako ng, hindi naman ako ganun dati nung dalaga ako pero ngayon, minsan nakakalimutan ko. Bakit na nga ba ako pumunta dito? Ano ba gagawin ko? Hanggang 30 minutes akong nakatulala, iniisip ko kung bakit ako pumunta sa lugar na yun. So, ganun katindi yung effect ng major anesthesia. So, ayun, kailangan po natin ito sa mga kababaihan, itong vitamins na to. Help reduce the risk of heart-related issues. Yan, ganda po yan dahil yung heart po natin ay kailangan po nating alagaan. And help combat fatigue and boosting overall vitality dahil si nanay nga po, tayong mga babae ay talagang makilos pagdating sa bahay. Kaya kailangan nating yung fatigue natin ay ano din natin, maging intact po yung ating energy. Okay po. Sabi po dito, multivitamin for women with iron. Okay? So, meaning, bakit for women lang ba ito? Itong 24 vitamins and minerals, sinabi dito may vitamin A, vitamin B12, B6, vitamin C and E, and biotin, yan for skin hair. Dahil ito ay applicable din po sa mga babae at nakalagay ay for women, meaning merong applicable na vitamins and minerals para sa lalaki. So tanungin ko po kayo sa mga nakikinig, bakit po ba hiwalay ang vitamins na kailangan ng babae at lalaki? Merong idea po ba? Po, ideas? Dahil ito yung multivitamin sa lalaki, nakalagay for men with 24 different vitamins and minerals. Po. Okay? So, i-clarify po natin, bakit ba nga ba magkaiba? So, sabi, women have a higher micronutrient need than men. Mas mataas po ang kailangan na nutrients ng babae sa lalaki. Dahil sa life stages, heavily influence the biological and metabolic need for vitamins and minerals. Yung life stages po na tinatawag is yung mga dinanas ng babae na hindi dinanas ng lalaki. May naisip po ba kayo na dinanas ng mga babae na hindi nyo mararanasang mga lalaki? Life stages? Any idea po? Batch 8? O sa mga meron pong idea? Ano po ang dinanas ng babae na hindi mararanasan ng lalaki? Yes po, yes, tama po, Sir JP. Ma'am Elizabeth, tama po. Yung mga nakakapagbasa po dito sa ating comment section, yes, panganganak po. Iba pa po. Yeah, good eve daw. Good eve din po. Panganganak, what else po? Yes, syempre, pagbubuntis, panganganak. Meron pa po. Yes, monthly period, tama po. Meron pa pong isa. Yan, buwan ng dalaw. Yung Tagalog, yung pagre-regla, sige. Panganganak, pagbubuntis. At yung pagtanda. Yeah, lactating years, of course, breastfeeding. Yeah, paglilihi. Ang dami pala. Meron pa pong isang hindi nababanggit. Pag matanda na, anong period? Yes, tama po, Ma'am Aida. Menopause period po na mga nanay. Yan. Dahil napakatindi po ng pagdadaanan ng isang babae. Yung nasa Bible nga po, yun di ba po, Pastor Kai? Ang maranasan ng babae ang paghihirap sa panganganak. Na po, panganganak, sabihin natin, pag monthly period, uh, pagbubuntis, panganganak, at yung menopause. Yan. So dahil dyan, kailangan ng babae ang iron, folate, and calcium. Yan sa buto.
at iron. Syempre, sa atin po sa mga babae at alam din po natin kung saan makukuha ang iron. Hindi po sa plancha. Ano po? Kung wala tayo sa mga sa beach, anong tawag doon, mga seafoods, merong isang gulay na merong iron, merong isang talbos. Ayun, talbos ng kamote. Yan. Pero syempre, in-offer na rin, meron tayong pwedeng i-take kung wala tayong makukuhang mga available na gulay o available na prutas na dapat nating i-intake daily. Meron tayong ito nga, yung mga food supplements na kailangan madala natin take every day para mabalance natin yung mga needs ng katawan natin. Kaya tayo nag-aaral po para alam natin. Okay, yun na po ang pinagkaiba bakit may vitamins para sa men at may vitamins para sa babae. Okay, proceed po tayo kay D3K2. Vitamins din po ito all naturals. Ito po. Meron po ako dito. Yan, D3K2. So, ayan, magnesium. So, alam nyo po, napakarami ng sharing ang mga halib goods natin na ibinigay kung papaano sila natulungan ni D3K2 and magnesium. Okay po. At eto talakayin ko po kung papaano ano ang ibinibigay sa atin ni D3K2 at ni magnesium. Okay, ito po yung ating check ko po sa cellphone. Ayan, okay naman. Ito po yung ating, dito po sa left side, ano po, pinapakita po dito yung heart at yung dalawang uri ng blood vessel. Ano po, pinag-uusapan po natin dito ay yung daloy ng dugo. Ano po, para alam po natin yung pinapump ng blood is merong tinatawag na artery, yung blood from the heart dumadaan sa artery. At yung blood na outside that dadaan sa papunta naman sa heart ay doon naman yung vein. Okay? Meron tayong red and blue. Okay? So pag nag-joint naman ito na yung capillaries. Medyo marami po itong parts pero mas pababawin ko na lang po yung explanation. Ano po? Doon tayo mag-focus sa artery dahil ito po yung tube, sabihin na nating tubo na dinadaanan ng blood from the heart. Okay. So ito po 'yun. Mas pinalaki. So pwede nyo pong i-zoom yan sa mga cellphone nyo. Po pwede nyo i-slide pa ganun para lumaki. Bigyan po nating pansin si endothelial layer. Okay? Pwede po kayong mag-take down notes. Kung i-open po natin yung tubo, yung pinakaunang layer doon sa loob. Ang sinasabi ko po yung loob marami po kasing layer yan hanggang labas. Doon tayo sa loob kasi doon talaga direct yung blood, yung mga molecules ng blood. Doon dumadaan. Ang tawag doon yung endothelial cells. Okay. Itong endothelial layer controls your blood pressure. Okay? Yun po ang kanyang function. Blood pressure. Ibig sabihin, hindi po pag sinabing blood pressure ay may high blood ka na. Yung pressure po ay, ito nga yung buga, mahina o mataas. Kaya nga merong sinasabing low or high. High blood, low blood. Okay? Yun yung pressure. And, siya rin ang job po niya ay nagpi-filter ng kidney. Papunta sa kidney. Kasi nga alam naman natin na ang kidney nagpi-filters. Dahil nakakonect siya from arteries to kidney. Yun yung job ni endothelial layer. Filter to kidney. And then, preventing clots. Siya yung nagpe-prevent. Pag sinabing blood clot, ito yung pag pinisil mo yung isang hose, ano po, pag nagkaroon ng pagpisil, tapos bigla mong tinanggal yung pagpisil,
magkakaroon ng high blood pressure kasi nagkaroon ng clot, pagharang doon sa tubo. Kaya nagkakaroon ng high blood. And then yung pang-apat, the fuel it prefers is glucose. Alam naman natin yung glucose ang ginagamit na energy. So, paano naman mag-trigger, paano kasi merong tamang label, average lang eh. Yeah, I will check. Glucose para sa isang tao. Hindi porke sinabing glucose, sige, diabetic ka na. Okay. A healthy blood glucose level, yan, tawag ko glucose level. A healthy blood glucose level for someone without diabetes, ito yung normal walang diabetes, is 70 to 99 milligram per deciliter. Tandaan niyo po yun para pag nagpa-check kayo mga sugar nyo, ang glucose level nyo dapat ay 70 to 99 milligrams per deciliter or mg slash dc. Yun po yung basa doon. So ano ba yung glucose sa atin? Is an essential sugar molecule that provides energy to your body cells. It is important for life and your overall health. However, too much glucose can damage your organs and tissues over time. So dapat nasa tamang level lang ng glucose. At ano yung nagpapatama sa level na yun? Iyon yung insulin. Okay? Nakakasunod po ba? So, kailangan ng insulin para maging tama yung glucose level natin sa katawan. Dahil pag nagkaroon tayo ng insulin deficiency, tawag dito ay insulin resistant problem, magkakagulo yung glucose level sa katawan. Nagigets po? Nanahimik na yung mga kausap ko, parang nasaan na po kayo? Okay lang po ba kayo dyan? Nakakasunod. Medyo mahaba po itong pag-research ko pero ipinapaliwanag ko po sa inyo sa mas madaling baga sa in layman's term po. Ulitin po natin. Si glucose ay kailangan nasa tamang level ng katawan natin. At ang nagpapatama dito ay yung insulin. Pero kung deficient ka sa insulin, kaya nga merong nagpapa-inject eh. 'Di ba si Sir Gary V, nagpapa-inject po ito ng insulin para maging tama yung kanyang glucose level, which is kailangan nasa range ka lang ng 70 to 99 milligrams per deciliter. At alam nyo po ba mga sir, mga ma'am, majority of the population ng ating country at ng ating sa iba't ibang bansa na rin. Alam niyo po kung ano yung pinagdadaanan? Majority of the population ay merong insulin resistance problem. Bakit? Kasi po, bakit? Kaka-intake po ng sugar. Yes. Dahil sa dami po ng snacks. Lagi ka nag-i-snack. Pag sinabing snack, lagi kang carbs ang carbs. Ano po? At yun yung mga no good na tao po. Okay. So, high blood glucose levels can lead to type 2 diabetes. Yan. Mataas ang glucose levels. Prone ka po sa type 2 diabetes. At yung low blood sugar naman, sinasabi po dyan ay hypoglycemia, can be dangerous and should be treated as soon as possible. So, mapababa mong bumabat, tumaas, no good po ang sugar. So, dapat, kaya nga kapag po nag-age na tayo ng 40s and above, kailangan na monitor na po natin ang sugar. Okay? Take note po tayo doon. Huwag po nating pabayaan yung sugar. Napakadami pong sakit na ibinibigay kapag po bumaba o tumaas ang sugar level natin sa katawan. Okay. So next, naintindihan na po natin na sa endothelial layer, kailangan okay siya.
Dahil iyan po ang function niya. And next, I will give importance dito kay nitric oxide. Alam nyo, nababasa-basa ko lang, pero ang napakahalaga po pala ni nitric oxide. Isa po itong gas na tumutulong para yung flow ng blood natin sa blood vessel ay maging okay. Okay? Take note po ha. Gas po ito. Siyempre, meron tayong oxygen, carbon dioxide. Ito ay nitric oxide na nasa katawan natin. It's a gas. Help relaxes the vessel. Dahil kung hindi relax yung vessel, yung tubo na pinagdadaanan ng blood, hindi makakapag-flow yan ng maayos. Kasi nga walang gas. And help keeps the arteries from becoming stiff para hindi siya tumigas. Okay? Yun yung job. Yun yung function ni nitric oxide. And support the endothelial layer. Ito yung pinaliwanag ko kanina. Sinusuportahan niya si endothelial layer. Si nitric oxide. Okay? Mahalaga yung dalawa. That endothelial layer and the nitric oxide. Okay. Itong apat na to, again ha, pwede nyong i-zoom kasi nakikita ko dito sa cellphone ko medyo maliit. Pwede nyo i-zoom yan. Ano yung apat na nakaka-trigger o nagsusupport kay nitric oxide sa katawan natin? Number 1, D3. Yan. Yan ha. Vitamin D3 ang nag-trigger kay nitric oxide para maging okay. Ang ibig sabihin ng D3 is cholecalciferol. Yan. Nandito po yan ha. Mababasa po natin yan. Cholecalciferol. Then, meron tayong option number 2 para magkaroon ng magandang nitric oxide. Arginine. Okay, substance din po yan. And we have testosterone. Alam naman po natin na nag-generate yan sa mga kalalakihan, yan po testosterone. However, ito po, sa mga lalaki, maging aware po kayo dito ha. Bumabagsak po ang inyong testosterone. Nagsha-shutdown po yan dahil sa plastic. Okay? Sa mga chemicals po na nasa plastics. Okay? Ano po yung mga banned substances na napakikita natin sa plastic? May idea po ba kayo? Kaya yung iba po naging aware na sa mga numbers na inilalagay sa mga plastic, ano po, kasi may mga banned substances po yan. So example po niyan ay yung phthalates and polystyrene. No good po yan, kaya mabilis. Kaya yung iba po, may mga nakikita kayo nagpapa-inject ng testosterone kasi nga po, hindi na lumalaki ang muscle nila, wala nang hair, hindi na nag-grow yung hair sa lalaki, hindi na lumalaki yung Adam's apple, which is nakakatulong para maging lalaki yung boses nila. Ano po, yung kanilang ay hindi na tumatayo. Yung po dahil bagsak po ang kanilang testosterone. Sa male reproductive po itong pinag-uusapan natin ha. And pang-apat is, yan na, magnesium. So, pili po kayo. Pili po kayo dyan sa apat na yan. Dalawa. Pili po kayo ng dalawa. So, syempre, D3 and magnesium. Okay. Iyan ang kailangan nating i-take para i-support si nitric oxide natin. Opo, yung gas na tumutulong para maging maganda ang flow sa blood vessel natin. Okay? Learning po ba? So dito sa baba, pinakita ko po dito yung dalawang uri ng vessel o ng tubo. Check nyo po. Yung isa ay okay. Pero yung pangalawa, merong mga deposits. Ano po? Ang tawag po dyan ay calcium plaque. Okay? I-take down nyo po yun ha. Hindi po maganda ang calcium deposit o calcium plaque sa ating arteries dahil nagkukos po yan ng heart disease. Dahil nga, isa siyang harang. Para siyang kalawang sa isang bakal na tubo na kapag
yung kalawang na yun ay lumaki, haharang yun. Hindi na magiging maganda ang flow ng tubig o ang flow ng water, flow ng air doon sa tube na yun. Imagine niyo po yun. Okay? Hindi po calcium, it's calcium plaque or calcium deposit. So sabi nga, magnesium and vitamin D help keeps calcium from even ending up arteries. Nakaharang lang po yun. In the first place. And vitamin K2 keeps calcium from building up in the artery. Iyon naman yung function ni K2. Po. So si K2, ang ibig sabihin po niya na inmenakinon. Dahil meron pong K1, K2, and K3. So si K2 yung mag-help para mawala yung calcium plaque sa ating arteries. That is K2 menakinon. Okay? So kung makikita nyo po dito sa ating D3K2 na product, merong nakalagay sa baba niya na 2,000 IU. IU. Masyadong maliit pero iyon po yung kulay gray na nakasulat doon. Ibig sabihin, iyon po yung dosage. Ang ibig sabihin po ng IU ay international unit. Yun po yung dosage na pag itinake po natin si D3K2, matitake sa ating katawan. So si vitamin D3 from the sunlight, meron din yung, makukuha din po natin ang D3 sa mga cheese, egg yolks, liver oil, beef liver, fatty fish like tuna, salmon, sardines, mackerel, syempre direct exposure to sunlight. Pero sabi, kung hindi nyo po lagi itong matitake, andito naman po itong si D3K2 na po, this is a 60 capsules, good for 1 month na po ito. At sasabayan po natin ng magnesium para dun sa napakadaming goods. Ang daming binigay na ni magnesium, no? Napakaganda po nito. So, base po dito si magnesium, ayun niya ulit. Yan. Maintaining good health. Dito muna tayo kay D3K2. Helps maintain health bones, help keep muscle, nerves, and immune system healthy, and helps maintain normal levels of calcium and phosphorus. Yun, tinakil ko po kanina yung sa calcium. At si magnesium, maintaining good health, supporting functions like muscles and nerve functions, blood sugar control and bone health. Yung tinakil ko kanina, yung glucose and insulin. Yan, sleep supplement. Isa po ako dyan sa buhay na patotoo ng magnesium. Dahil kapag itinitake po ito, kahit tanungin nyo rin po yung ibang nagtitake ng magnesium, nakakatulong sa pagtulog. Isa po ako sa taong hindi makatulog. Mahirap makatulog dahil kakaisip, dahil dumaan din sa anxiety, sa depression. Ang ano po ay ang pagtulog. Pero nakakatuwa na mga ako kay magnesium nung tinake ko po ito po si magnesium namin. Nakakatuwa, pinapatulog po talaga niya ako. At alam nyo kung bakit? Kung bakit tayo pinapatulog magnesium. Magnesium helps you sleep because the mineral regulates the receptors in your nervous system. Okay? Doon tayo sa nervous system, which control sleep. Magnesium can act as a natural sleep aid by contributing to melatonin regulation. So, ano itong melatonin? Ito ay isang hormone na pinoproduce galing doon sa pineal gland natin sa brain. Meron doon sa brain natin maliit. Sasabihin, matulog ka na, taga ano yun eh. Kailangang mapitik para masabing, tulog ka na, it's time for you to sleep. At ano yung hormone? Iyon yung melatonin, yung tagasabi. Pero pag walang nagpupush sa kanya, na iyon nga yung job ni magnesium, hini-help niya para si melatonin na punta doon kay pineal gland na nasa brain para utusan tayo na mag-sleep. Yun yung naging deficient sa isang taong mahirap makatulugan po. Walang hormone.
na which is yung melatonin. Nasabihin, matulog na at magnesium is sleep supplement. This is a sleep supplement and help you feel well rested. Okay, ang ganda po nun at talagang bibigyan kanya ng energy. So kapag naman tinake mo siya in a day at kailangan mo talagang mag-boost ng energy, so si magnesium, ano naman ang gagawin niya? No, para siyang electrolyte na makikita din natin. Ito, para hindi na po tayo uminom ng mga energy drinks. Like, matataas din po kasi ang sugar niya. Ano po, mga cobra, ano pa ba yung mga sting. Yeah, yung mga matataas ang sugar pero ang kailangan lang naman natin is yung electrolyte. Inom naman mag-take na lang tayo ng magnesium. Kasi yun yung ibinibigay ni magnesium, yung electrolyte. Ano po? And those minerals, ang role niya is magbigay ng electrolyte. These minerals can support your hydration levels and the key nutrients your body needs. So magnesium benefits how active you feel because it is one of the nutrients responsible for converting glucose, nasabi ko kanina, no? Glucose in our food into energy. Okay? By activating ATP. So magnesium help regulate blood sugar levels. Ang ganda po talaga ni magnesium. Ano po, dahil alam niyo po pag hindi na natin na-monitor yung sugar, talagang kailangan maging alert na tayo. That's why yung ginagawa sa atin itong nitric oxide and endothelial layer. So, meaning, maging ano din tayo sa katawan natin, health conscious po, para alam din natin ang nangyayari sa katawan natin. Okay, proceed po tayo sa super greens. Okay? So, ito mga flagship po ito halos ng mga iba't ibang MLMs na pinagsama-sama po nila Dr. Ryan. Ito po ang alfalfa, matcha green tea, wheatgrass, aloe vera, chlorella, moringa leaf, mga flagship po yan, no? Dandelion leaf, organic barley grass. Oh, talagang ito pa lang si barley, alam natin, merong maraming nag-aano dito, nagpo-promote. Kasi nga, maganda po talagang ano ni barley. Isa pa, itong si moringa leaf, pinagsama-sama niya talaga kaya nga super greens. At ang pinupunteriya po nito, itong mga to is yung ating digestive, yung colon po natin. No po, kung meron tayong mga problema sa ating digestion, sa ating colon, sa ating stomach, diarrhea, vomiting, merong mga colon cancers, ano po, ito po yung po pwede natin i-recommend o i-suggest na i-take po. Tinitimpla lang naman po ito. At napakarami na rin pong testimony about super greens. Okay po. Immune protection, energy and recovery, stress support, digestive health. Okay po, yun po ang function ni super greens na tinitimpla sa isang 8 ounce water na yun na nasa baso. Okay po, it is itong container na to, 30 servings per container. So good for 1 month. So USDA organic po siya, okay? Meaning organic po talaga ang pinanggalingan nitong mga ingredients ng super greens. And next is our super reds. Ano po, yan din yung tinitimpla po namin ni Coach Chris. Ano po, at napakaganda po nito sa cardiovascular. So meaning pag sinabing cardio, ito yung heart. Ano po, pag sinabing vascular, ito yung vessel. Yung tinakil ko rin po kanina, it's about the heart, yung blood vessel, yung flow ng dugo natin sa ating mga bloods. Ano po? Yan. Number 1, increase nitric oxide production. Alam na po natin kung ano yung nitric oxide, okay? Boost blood circulation, support brain function, support, ayan, maganda rin dito, support sexual health. Ano po? Sa mga mag-asawa po ito. And support heart health.
Okay, kung si super greens is more on digestive function sa ating digestion, si ano naman po, si super red is more on cardio sa ating heart. Okay po, so magandang po pwedeng umaga sa super reds, pwede mong timplahin, and sa hapon mo naman timplahin si super greens. So, wala namang overdosage sa mga ganyang ano po, supplements. Organic naman po yan. Yan, ito naman po mga mahihilig sa kape. Isa na po rin dyan kami ni Coach Chris. Walang oras ang pagkakape, umaga, tanghali, hapon. At may nakikita po kayong arrow dito sa baba. Yun po ang pinaka nagustuhan ko rin sa inano ni Dr. Ryan Goodkin. Ano po? Sabi niya, no coffee in the world. Sa dami na rin po kasi ng kape na pinopromote sa ating ano no, sa iba't ibang industry. Pero ito ang nakapag sa akin, nakapag pukaw pansin. Parang ganun. Tama po ba? No coffee in the world provides as many benefits as Live Good Organic Coffee. Naku, alam naman natin maraming kape, pero ito lang, si coffee ng Live Good ang nakapagbigay ng napakaraming benefits. Ano po, hindi na para isa-isahin, pero binigyan na tayo ng mga main benefits ni organic coffee. Dahil meron siyang mga fibers, ano po, mushrooms, iba't iba, napakarami. Okay? So, dun sa mga nagpapapayat, grabe po itong fiber na binibigay ng kapeng to. Way management nga kasi no, mga conscious sa kanilang katawan. Good na good po itong si kape natin. So, meron din pong isa na po pwede nyo itry kung talagang gusto nyo talagang magpapayat, mawala yung lagi nyo. Nakakaramdam ng gutom. Ano po. Ito yung lean ng Live Good. Ano po. So, okay sa'yo si coffee, then go. Pero kung gusto nyo pang itry kung paano ka-effective din si Lin, why not? Organic naman po yan. Okay? Pagdating sa pagpapapayat. So, yun po. The coffee is support a healthy mood, focus and mental clarity, weight loss, functional mushrooms, taste amazing. Okay, so yung mga prices po na binibigay sa atin, nandiyan naman po yan sa ating landing page. Pwede natin i-ano natin, isa-isahin para makita natin yung members price and retail price. Ang binibigay halos sa atin is wholesale price. Iyon ang napakagandang benefits na ibinibigay ni Live Good sa mga members. Ang meron kang napakalaking discount. Makakakuha ka ng makakabili ka ng ganyan mga products, quality na, in affordable prices po. Ano po, hindi ka kailangang maglabas ng malaking pera para makabili, para masupply mo yung needs ng body mo. Okay po? So, yan, pwede na tayong magkape. So, iwanan ko lang po kayo ng isang, ano po, na sentence, ano po, o pwede nyong isulat din sa inyong notebook dahil ako isulat ko po talaga. Kung medyo, sa akin ba, okay lang naman ang mababaw. This about healthy. Kung ano ba talaga ang magiging priority. Sabi nga a healthy man wants 1,000 things. Okay, ulitin ko po. A healthy man wants 1,000 things. A sick man only wants one. Isa lang ang kailangan ng isang taong may sakit. Ulit. A healthy man wants 1,000 things. A sick man only wants one. So, medyo may kahulugan. I hope na nakuha niyo po. Okay? So, mas maganda ng maging handa tayo dahil bawat isa naman sa atin ay tatanda. Pahalagahan po natin ang binigay po sa ating katawan ni Lord dahil isa po yung templo. Alagaan natin, huwag nating pakainin ng mga poisonous food. Ano po? So, marami naman sa Google na available kung ano yung mga poisonous food. Huwag po nating i-tolerate yung katawan natin na kumain ng mga ganong foods.
na alam din natin, huwag natin ipakain sa mga anak natin. Ano po? So yun lang po, I hope na nakadagdag po ako sa inyong knowledge about product at sa mga susunod din maaaring dagdagan ko pa kung ano mga pwede ko pang kayang i-research at aralin sa mga products natin since limited lang naman yung time. So kung may time pa, pwede kong i-discuss yung iba pa mga product. So yun po, maraming maraming salamat po sa inyong oras. At it's an honor para makapag-discuss po at makapagbigay sa inyo, makapag-share sa inyo about Live Good products. Maraming maraming salamat po. Thank you. God bless po.